lumabas sa isang artikulo ang posibilidad na may British citizenship si Sara Diskaya na isang impormasyon na lalong nagpainit ng usapan sa Senado at sa publiko. Ayon sa commentary piece na pinamagatang Untold Secrets of the Diskayas ng Vera Files, na isinulat ng batikang journalist na si Antonio Montalvan II, hindi lamang si Sara kundi maging ang kaniyang kapatid na si Liza Cruz Castillo ay parehong British nationals by birth. Ibig sabihin ba nito maaari na silang makatakas anumang oras at iwanan ang lahat ng kaso dito sa Pilipinas? Alamin natin yan maya-maya. Batay sa source ni Montalvan, isinilang daw ang magkapatid sa London. Ang kanilang ina ay isang Pinay na nagtrabaho bilang kasambahay na kalaunan ay nag-asawa ng isang Pilipino. Doon nila ginamit ang apelidong Cruz. Pagsapit ng early 2000s, bumalik sila sa Pilipinas at nanirahan sa Pasig. Sa mga panahong iyon, halos walang malinaw na pinagmumulan ng yaman sina Sara at ang kaniyang asawa na si Pacifico Curly Diskaya. Wala silang negosyo at wala ring regular na trabaho. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang makonekta sila sa tiyuhin ni Sara na si Vicente Enteng Eusebio, dating mayor ng Pasig at half-brother ng ina ni Sara. Ayon kay Montalvan, dito na raw nagsimulang bumuhos ang mga proyekto. Mismong si Mayor Eusebio ang nagbukas ng pintuan para sa mga Diskaya at mula noon, tila lahat ng malalaking construction projects sa Pasig ay ibinibigay na sa kanila. Isang napakalaking oportunidad na tila inihain sa kanila ng walang kahirap-hirap. Pero nanatiling malaking tanong, saan nanggaling ang puhunan? Paano nga ba biglang naging Class A contractor ang mga Diskaya gayong halos wala silang kakayahan magsimula? Para kay Montalvan, malinaw na hindi ito galing sa sariling bulsa. Malaki ang posibilidad na mismong si Eusebio ang nagpondo gamit ang pera ng gobyerno na pinadaan lamang sa bagong mukha sa pamilya ng Diskaya. Isa pang mas matinding posibilidad ayon sa commentary ay baka dummy corporations lang talaga ang mga kumpanya ng Diskaya para sa mga Eusebio. Kung titingnan ang kasaysayan ng Pasig, hindi nakapagtataka ang ganitong hinala. Dekada nang nakaukit ang pangalang Eusebio sa political dynasty ng lungsod, na mula kay Vicente Enteng Eusebio hanggang sa kaniyang asawa na si Soledad, sa kanilang anak na si Robert Bobby, at maging sa asawa nitong si Maria Belen Andaya Eusebio, taon-taon eleksyon-eleksyon. Sila-sila lang ang nagpapalitan ng pwesto sa City Hall, parang iisang pamilya lang ang may hawak ng silya ng kapangyarihan. Ngunit dumating ang taong 2019 na gumimbal sa matagal ng kontrol ng angkan. Isang makabagong puwersa ang lumaban at nanalo si Vico Soto na siyang nagwakas sa tuloy-tuloy na dominasyon ng mga Eusebio. Para sa marami, ito ang simula ng pagbabago at wakas ng mahigpit na hawak ng political dynasty sa Pasig. Pero bago pa man yun mangyari, sa panahon mismo ni Bobby Eusebio bilang mayor, dumami ang kanilang mga construction firm. Kung bubusisiin ang mga bidding documents ng Pasig LGU, makikita na tila naglalaban-laban ng iba't ibang kumpanya para sa kontrata. Ngunit sa masusing pagsusuri, lumalabas na lahat pala ng mga kumpanyang ito ay iisa lang ang ugat ito ay konektado pa rin sa pamilya Diskaya Cruz. At dito pa pumapasok ang mas malaking usapin. Hindi lamang basta konektado ang mismong kapatid ni Sara, na si Liza Cruz Castillo, ang nagsilbing purchasing manager ng St. Gerard Construction. Ang kumpanyang ito, ilang taon matapos ang pamamayagpag nito, ay nahulog sa alanganin. Noong 2020, opisyal itong na-blacklist ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa mga irregularidad. Isang malinaw na indikasyon na bago pa man sumabog ang mas malalaking iskandalo ngayon, may mga palatandaan na ng problema at kontrobersya sa mga kumpanyang hawak ng pamilya Diskaya. Pero hindi lang iyon ang nakakaalarma. Ayon kay Antonio Montalvan II sa kaniyang commentary, mas malaki ang banta dahil parehong hawak ni Sara at Liza ang foreign passports bilang mga British citizens. Ibig sabihin, madali para sa kanila na makalabas ng bansa sakaling humantong sa seryosong kaso ang mga investigasyon. Hanggat walang inilalabas na Whole Departure Order, HDO o Warrant of Arrest, wala ni katiting na hadlang para hindi sila makaalis. Sa simpleng salita, anumang oras maaari silang mag-book ng flight, sumakay ng eroplano at dumiretso sa United Kingdom na isang bansa kung saan may karapatan silang manirahan at magtago bilang mga nationals. At kapag nangyari iyon bago pa makapagsumite ng HDO o Lookout Bulletin Order ang Department of Justice, magiging mas mahirap na silang habulin. Oo, may extradition treaty ang Pilipinas at UK, pero alam naman natin na mahaba, komplikado at madalas politikal ang ganitong proseso. Maaari pa nilang gamiting depensa
na politically motivated ang kaso para pigilan ang kanilang pagbabalik sa bansa. Sa madaling salita, kung makalusot sila, baka tuluyan ng mawala ang katarungan. Kaya malinaw ang panawagan ni Montalvan sa kaniyang artikulo. Dapat nang i-delist at ipagbawal ang lahat ng construction firms na hawak ng pamilya Diskaya mula sa anumang government project. Hindi lang iyon dapat na silang kasuhan ng plunder, at lahat ng mamahaling sasakyan at ari-arian na pinundar gamit ang pondo ng bayan ay dapat kumpiskahin at ipagbili ng gobyerno. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, sa gitna ng lahat ng yaman na nakolekta mula sa mga proyektong galing sa kaban ng bayan, maaring sa isang iglap ay makawala ang mga Cruz sisters bilang mga British citizens. Kaya't ang tanong na hindi maiiwasan, gumagalaw ba ang gobyerno para pigilan ang isa na namang kaso ng kawalan ng pananagutan? O hahayaang muli na maglaho ang mga sangkot bago pa man sila mapanagot? Opo, Kaya definitely. ka, dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po.